Hello, my dear Gemini! First 15 days of June. Eto na mga my dear. First 15 days of June. June 1 hanggang June 15, 2024. General reading mga my dear. Uumpisa natin ang reading mo sa pagkuha ng dalawang baraha na kakatawan sa overall energy ng first 15 days of June. Tatlong baraha para sa iyong money reading. Tatlong baraha ulit my dear para sa iyong love reading. 8 cards para sa additional message, and then bottom deck of the card para sa mga hidden message. Okay, my dear, let's go na tayo. Let's go, let's go. Hanapin na natin yung iyong mga cards. Cut na natin to into 3. Okay. Let's go, my dear Gemini. Ayun. Dalawa na ba? Ayun, dalawa na nga. Okay na yan. Tingnan natin, ano to? The Nine of Pentacles. Okay, ang kasama ng ating Nine of Pentacles ay the Ace of Wands. Okay, so ay maganda siya na merong konting kalungkutan, my dear, no? So, opportunity ang nakukuha ko dito. Merong mga oportunidad, my dear Gemini, na magbubukas sa'yo sa first 15 days of June. Posibleng travel, posibleng may kinalaman sa trabaho, okay? Magdudulot sa'yo ng maraming pera, magdudulot sa'yo ng kasaganaan, my dear. Nakukuha ko rin dito na baka mayroon mga bibili sa inyo ng lupa, mag-uumpisang magtayo, my dear, ng negosyo or magtayo ng bahay. Yun ang nakukuha ko dito. Pero, yung medyo pangit na energy sa card na to is yung pagiging single na energy or yung pagiging mag-isa na energy. Posibleng mayroong magbubukas na oportunidad, trabaho, pero kinakailangan mo malayo sa pamilya mo. Nakukuha ko rin dito, my dear, yung parang separation, parang merong maghihiwalay. Parang hindi ibibigay sa iyo, my dear, itong blessing na to nang walang kapalit. Yun ang nakukuha ko lang, my dear. Yayaman ka pero magiging mag-isa ka. Kaya sabi ko parang naghahalo yung energy, my dear. Malungkot siya, no? Okay, tingnan nga natin. Additional cards. Pero maganda yan kasi meron mga magbubukas na opportunity para sa iyo, my dear. Meron ka mga uumpisahan dito, okay? Posible may kinalaman sa trabaho, business, nakakaramdam ako, my dear, ng magkapatayo ng mga negosyo, bahay. Okay siya, my dear. Nararamdaman ko rin yung pagpasok ng maraming pera sa iyo, my dear. Kaso nga lang, mag-isa ka, okay? So, tingnan natin, my dear. Punta na tayo sa energy ng kaperahan. Okay, Page of Wands. Ayan, my dear. Ito na yung trabaho na energy. Something new, something fresh. Okay? Kasama ng page is the Moon card. Okay? So, Moon card, parang kailangan mong mag-relax. Yun ang nakukuha ko, my dear. Kailangan mong maging kalmado, okay? Para makagawa ka ng maayos na desisyon. Pakiramdam ko parang magulo eh. Magulo ang iyong isipan, parang hindi ka makagawa ng desisyon, okay? We have here the King of Cups, okay? So, eto na yun, my dear, no? Kaya sabi ko parang masaya siya na malungkot. Sa usapin ng financial, my dear, sa energy ng King of Cups, meron kang hinihintay, my dear, na oportunidad. Opportunity to, my dear, posibleng matagal mo nang minamanifest. Something new, something fresh. Ang nakagulo dito, my dear, is yung energy ng Moon card. Kasi, parang medyo nagpapanik yung emotion mo. Yun ang nakukuha ko dito. Bakit? Kasi posibleng pag pinili mo tong oportunidad na to, meron mga sakripisyo na kailangan gawin. Meron ka mga kailangan iwanan. Meron ka mga kailangan baguhin. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. So, sinasabi, my dear, dito na kinakailangan mong kumalma sa energy ng pinansyal, no? Para makapag-isip ka ng mabuti. Yun ang nakukuha ko. Medyo magulo yung energy ng pinansyal. Kasi parang kumakaway-kaway na yung blessing, my dear, sa harapan mo, pero hindi ka makapag-decide. Kasi parang ayaw mong mabago kung ano yung mga bagay na nakasanayan mo. Yun ang nakukuha ko, my dear Gemini, no? Kumbaga, nasanay ka na kasing ganito, nasanay ka na nandyan siya, pero ayaw ka naman mag-conclude na hindi na nag-work yung connection ninyong dalawa. Pero kumakaway, my dear, yung blessing eh. Kumakaway yung opportunity. Ang tagal mo na itong hinihintay sa energy ng King of Cups. Okay, so para malaman ko yung connection mo, my dear, punta na tayo sa energy ng love. Energy ng love? Ano nangyayari sa energy ng love? Okay, tingnan natin, my dear Gemini. Okay,
We have here the energy of the lovers. The Knight of Sword. Okay? Lovers. Knight of Sword. Aggressive yung energy. Aggressive. Taglit lang, my dear, ha? And the Hierophant. May pressure sa loob ng relationship, my dear. If you're actually in a relationship, may pressure sa loob ng relationship. Yun ang nakukuha ko. Because of kung ano yung mga nangyayari sa paligid, my dear. Okay, yun ang nakukuha ko. And mayroong pressure. Hala, hindi ko makuha. Pressure lang talagang nakukuha ko, my dear Gemini. May pressure sa loob ng relationship. Parang kailangan ninyong mag-decide. Bakit ganon? Okay, clarify ko nga, my dear. Clarify ko siya. Pressure ang nakukuha ko dito, tapos parang hindi ka makapag-desisyon sa energy ng pera. Anong nangyayari? The Moon card. Hindi ka talaga makapag-desisyon, my dear. May Moon card ka doon, may Moon card ka dito. May separation, my dear, na kailangan mangyari, oh. Kita mo to? Babae, lalaki, pero pwede naman babae, babae, lalaki, lalaki. Pwede yan. Wala naman gender ang tarot card eh. Relationship to, my dear. Okay? Sa loob ng relationship, may pressure. Pero sa additional message, nakuha ko dito yung separation. Merong kinakailangan muna maghiwalay for the meantime. Kailangan muna ninyong maghiwalay. At kailangan muna ninyong sunggaban yung mga oportunidad na hinahain sa inyo ng universe. Especially sa iyo, my dear Gemini. Okay? Parang hindi na muna kayo pwede magsama. Okay? Yun ang nakukuha ko. Kailangan mo sundin, my dear, yung pangarap mo. Kailangan mo tuparin yung pangarap mo. Yun ang nakukuha ko dito. Sa bagay, hindi na rin kinakaya ng connection ninyong dalawa yung pressure ng mundo. Hindi na ninyo kinakaya ng connection ninyong dalawa. Posibleng lagi kayo nag-aaway, walang nagpapatalo sa inyong dalawa. Yun ang nakukuha ko dito na energy. May single energy doon, my dear, kaya marami posible sa inyo ang maghihiwalay. Muna. Okay, yun ang nakukuha ko. The Ace of Cups, emotional freedom. No? Kailangan mong lumayo dito sa taong to. No? Kailangan muna ninyong maghiwalay. Okay, yun ang nakukuha ko dito, my dear. At I think ang universe na rin mismo ang gumagawa ng paraan para maghiwalay kayo. The Three of Wands, may travel na mangyayari, my dear. Meron travel na mangyayari at hindi kayo pwedeng magsama. Doon sa pupuntahan mo, my dear Gemini, hindi kayo pwedeng magsama doon. Okay? Hindi mo siya pwedeng isama. Okay? Hindi naman kayo pwedeng magsama na lang lagi. 'Di ba? Yun ang nakukuha ko dito. Okay? Sa mga single out there, posibleng detach mo to sa pamilya mo. Okay? Kasi hindi lamang ako medyo nagko-close ng reading sa relationship lang. Although yung reading dito is more on connection, more on relationship. Pero posible na pamilya mo ang tinutukoy dito. Okay? Posible naman din na kung nasa isang trabaho ka ngayon, kailangan mo nang lumipat ng trabaho. Parang ganon. Kung sino man, kasi nakukuha ko kanina pa, nasanay ka na kasi ng ganon. Na lagi siya nandiyan dyan, na ganyan yung sitwasyon. Tapos, pagsampa ng first 15 days of June, parang kailangan mo mag-decide. Kung igagrab mo ba yung opportunity, kung igagrab mo ba tong offer, yun ang nakukuha ko, kung igagrab mo ba yung Ace of Wands dun sa taas. Okay? And alam mo, sa puso mo, na pag grinab mo to, magiging stepping stone mo to para matupad yung mga pangarap mo. Kasi pera to eh. Sa sahod ka, magkakapera ka. Kaso nga lang, magiging mag-isa ka na naman ulit. Magiging malungkot ka na naman ulit. Okay? Let's go tayo, my dear. The Seven of Wands. Kailangan mong paglabanan to, my dear. Yung emosyon mo, kailangan mong paglabanan, my dear. Okay? Kailangan maging mas practical ka sa buhay. No? Kasi sa ayot sa gusto natin, my dear Gemini, real talk lang tayo. Hindi naman tayo sabay-sabay mawawala sa mundo. So, maski ayaw natin mawala yung isang tao, mawawala at mawawala talaga yan siya. Yun nga lang, hindi natin alam kung sino mauuna. Siya ba? O ako? Siya ba? O diba? Hindi natin alam, my dear, kung sino yung mauuna. Pero, hindi tayo pwede magsama forever. Kailangan, moving forward lang tayo. And dito sa reading na to, my dear, may opportunity na kumakatok sa'yo, pero hindi ka makapag-decide. Nape-pressure yung connection ninyong dalawa nang dahil sa nangyayari sa lipunan. No? Nang dahil sa nangyayari, tumataas yung mga bilihin, tumataas yung standard, tumataas yung mga ganito, lahat na ng kapitbahay, nagsisipagyamanan na siguro, kayo na lang ang hindi. 'Di ba?
nai-stuck yung energy. Ibig sabihin, my dear, kung kayo ay nagsama na ng matagal at ganyan pa rin ang sitwasyon nyo, walang nangyayari, walang pagbabago, baka kailangan muna ninyong mag-detach, no? I'm just helping you here. Binibigyan lang kita ng guide, my dear, pero ikaw pa rin talaga magde-decide. Paki-analyze ng konti, kumalma ka sa energy ng moon card. Huwag kang aligaga. Kalma, umupo ka, mag-isip ka na mabuti. Magbalik tanaw ka sa nakaraan. Sa pagsasama ba ninyong dalawa, mayroon bang nagbago? Naayos ba yung mga bagay-bagay? Or habang tumatagal, lalo lang nagiging komplikado? Kasi kung nagiging komplikado lang at nagpapadala kayo sa nangyayari sa mundo, baka kailangan na muna ninyong maghiwalay. At binibigyan ka ng daan, my dear, ng universe para umalis. Hindi yung umalis na makikipag-break ka. Hindi yung aalis na makikipag-away ka muna or mauhuli mo siya na merong iba. Binibigyan ka ng opportunity na maramdaman, my dear, kung ano yung pakiramdam na malayo muna dito sa person na to. Yun na nakukuha ko na energy, my dear. So, at the end of the day, my dear, ikaw pa rin naman yan. Ikaw pa rin talaga magde-decide. Last 4 cards, okay? We have here the 8 of Pentacles related sa energy ng work. Okay? So, marami sa inyo ang posibleng magkakaroon ng long distance relationship, long distance communication, malalayo muna sa pamilya, malilipat ng trabaho. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Mababago ang buong rotation ng buhay mo, my dear. Kasi kung meron kang trabaho ngayon, posibleng very very soon lilipat ka na ng trabaho. Kaya nga ngayon June pa lang, kailangan mo na mag-decide. Okay? Yun ang nakukuha ko. And malaki ang impact nito sa relationship. Sobrang laki ng impact nito sa relationship. Okay? Last 3 cards, my dear. The Temperance. Okay, my dear? Kailangan lawakan mo yung pangunawa mo, my dear, sa mga bagay-bagay. Okay? Kailangan lawakan mo yung understanding mo. Okay? Yung emotion mo. Okay? Kailangan din magbalik tanaw ka rin, my dear, sa nakaraan. Kasi hindi tayo pwede, my dear, na walang natututunan from the past. No? Okay. Ako nahirapan sa reading mo, my dear. Parang ako yung iiwanan. Hindi naman ako Gemini. Okay, let's go tayo, my dear. Parang ako yung aalis. Okay? We have here the energy of the star. Ito na yung pangarap mo, my dear. Inaabot na sa'yo. And nasa sa'yo yan, my dear, kung i-grab mo or hindi. Okay? Ulitin ko, my dear. Sa ayaw at sa gusto mo, maghihiwalay pa rin kayo ng taong mahal mo. Kahit gaano mo kamahal yan, maghihiwalay at maghihiwalay kayo. Pwede kayong maghiwalay lang kayo ng lokasyon or pwede maghiwalay kayo forever dahil, di ba? Alam mo na, walang forever. Hindi totoo yung forever. Okay? Let's go tayo. We have here the King of Cups. May King of Cups ka rin doon sa taas, my dear. Kailangan paglabanan mo to, my dear Gemini. Kailangan magkapag-isip ka ng mabuti. The good news is may blessing ka na parating. Opportunity, trabaho. Yun nga lang, posibleng malayo to. Kailangan mong malayo. Kailangan mo munang the 9 of Pentacles, no? Single energy. Okay? The single energy. Meron mag-aaway. Oh, meron mag-aaway. Posible. Posibleng awayin ka ng partner mo. Bakit kailangan mo pang umalis? Bakit kailangan mo pang ano? Nako. My dear, ang mundo natin ay continuous na nag-upgrade araw-araw. At hindi tayo pwedeng mabuhay sa nakaraan. Dahil kung mabubuhay tayo sa nakaraan, my dear Gemini, tayo ay mapag-iiwanan. At the end of the day, my dear, ang ginawa ko ngayon ay gabay lang. Ikaw at ikaw pa rin, my dear Gemini, ang gagawa ng iyong kapalaran. Okay? So, my dear Gemini, yan ang reading mo para sa yung first 15 days of June. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick lamang po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.